kapuso, kasama pa rin po natin ngayong umaga si Joey Mandal para ibahagi po sa atin ang kanyang problemang pampamilya at para rin solusyonan ang kanyang problema, hindi ba tatay? Na-mention kanina ni Joey na yung medyo bahagya lang, medyo nasabi na ng konti na mas close ka sa daddy mo, ano? Kesa Opo, sa mami mo. Opo. Paano ba ang relasyon ninyo ng daddy mo? Kapag po may problema, nagkakasabihan po kami, tapos pinapayuhan niya po ako kung tama na po, kung mali o tama na po yung ginagawa ko. Bakit yung mga panahon na yun hindi kayo nakapag-usap? Kasi po ma'am, lagi sa barkada ma'am. Yun nga po pagkakamali ma'am. Mas tinutuunan ko ng pansin yung mga barkada kaysa sa pamilya ma'am. Paano ba magalit ang tatay mo? Lalo na pag nakikita ka niya talagang nasa barkadahan. Sir, tatama niya po kayo kapag kayo nagkakamali. Pagsasabihan, tapos sasabihin kung ano yung dapat gawin. Sa tingin mo, bakit sa tingin mo favorite yung kuya mo? Hindi ko po alam, sir. Masunurin ba siya sa nanay mo? Opo, Ilang taon ang agwat ninyo? 2 po. 2 taon. Naging close ka ba sa kuya mo? Hindi po. Simula nung bata pa kayo, ganun na ang naging relasyon mo with your brother? Mula po nung nakaramdam po ako ng selos. Kailan yon? Mga ilang taon ka niyan, Joey? 15 po, ma'am. 15. Pero itong kuya mo, Joey, wala namang pinapakita sa yung masama. Hindi ka naman inaapi. Hindi po, sir. May mga insidente ba na para nakapagkumpara kayo ng nanay mo? Or ano bang, meron bang specific na nangyari kung bakit ganyan talaga? Kasi parang malalimhan yung kanyang... Oo. Or meron kang hindi pa inggit o sinasabi sa selos. amin, Joey. Kasi po, sir, lagi po ako nahinto sa pag-aaral. Mhm. Tapos po, nung pong nag-decided na po ako na mag-aaral na po ako mabuti, hindi na po ako pinaaral. Kung makakaharap mo ang pamilya mo ngayon, handa ka na ba humingi ng tawad sa kanila? Opo, ma'am. Kay Joey, kung handa ka nang humingi ng tawad sa iyong pamilya, nandito sila ngayon. Ngayon, tatay, tingnan natin kung ang pamilya ba ni Joey ay handa na siyang patawarin. Tingnan po natin, mga kapuso. Joey, nandito ngayon ang iyong nanay at ang iyong nakakatandang kapatid. Good morning po. Sorry sa lahat na nagawa ko. Na pinapatawad. Mami, alam ko may hirap sa damdamin ng ina yung may nagsiselos. Siguro po nagseselo siya dahil ang kapatid niya, siyempre ho, siya na bumubuhay sa amin. Kaya sa kanya ko ho lahat. Pero pantay-pantay naman po sila. Kuya, Po? meron ka bang naramdaman noon nung pagsasama nyo ng pamilya nyo na nagsiselos itong si Joey? Naramdaman mo ba yon? Hindi po. Ay, hindi mo naman naramdaman. Hindi naman po. Kasi po, yung lagi ko pong napapansin sa kanya, yung nga pong, yun, pupunta po siya sa mga barkada niya tapos magkikipag-inuman po. Napagsasabihan mo naman si Joey? Opo.
Anong sinasabi mo kay Joey noong mga panahon na yun? Sabi ko po sa kanya, tumigil ka na sa mga barkada mo dahil wala ring ano yan. At mag-aaral ka na mabuti. Brother, paano po may iwasan yung mga ganitong sitwasyon sa bahay? Marahil makakatulong mo ng maintindihan ng bawat magulang. Meron tayong tinatawag na psychological birth order. Yung panganay mostly ay responsable, mas nararamdaman niya yung pag-ibig kasi unang-unang anak yan, hindi ba? Pagkatapos medyo may pagka-boss yan. Yung pangalawang anak, normally ito, lalo na sila parehong lalaki, laging naghahabol sa kuya niya kasi siyempre mas advanced yung kuya niya, hindi ba? Kapag ka responsable yung panganay, yung reaction ng nanay ay ayon doon sa nakikita niya sa anak, hindi ba? So yung pangalawa, kung medyo sabihin nga natin, nababarkada, siyempre, ang madalas na nangyayari nasa sermon. Kaya makita natin, malayo yung pagtingin sa kanila. Hindi sinasadya. At narinig natin sinasabi ni nanay na parehas. Kaya lang, siyempre, si nanay nagre-react sa mga ugali ng mga anak. So, siyempre, kung mabait, maganda, responsable yung ugali ng isa, maganda reaction mo doon. Pero doon sa isa, hindi. Ngayon, ito nga ay maiiwasan kung maintindihan halimbawa ng mga magulang na may kani-kaniyang pangangailangan ang bawat anak. And dahil nga dun sa psychological birth order, sinasabi nga rito, yung panggitna, ito yung mas madalas na pinagmumulan ng mga black sheep. Kasi wala siyang otoridad ng panganay, and then wala siyang privilege ng bunso. Ngayon, kapag lagi siyang nakapagalitan sa bahay, most likely, komportable siya sa barkada. Kasi alam naman natin, ang barkada, masira ulo mo, masikat ka. Ang barkada, kukonsintihin ka. Kasi, I'm sorry to say this, but meron silang tinatawag na maling konsepto ng pag-ibig. Hindi ba? Yung pakikiisa, pakikitungo. Doon nagpapasimula nga yung tinatawag nating black sheep in the family. Okay po. Okay, Joey. Ngayon nakita mo na yung nanay mo, kuya mo. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Sir, masaya po. Nararamdaman mo naman na mahal ka nila. Opo, sir. Okay, Joey, marahil siguro nagtataka ka kung bakit wala yung kapatid mong babae. Nilalagnat siya at pinauwi kanina dahil masama ang pakiramdam. Pero nandito siya para mayakap ka sana din. Ngayon, nagtataka ka naman kung bakit yung tatay mo, si mami na ang bahala magpaliwanag. Kung bakit, Joey? Huwag ka sana mabibigla, anak. Buwan nang umalis ka, naatake sa puso ng tatay mo. Namatay. Umabot sa ospital. Yun, pinagbili ka sa kuya mo. Sabi niya, hanapin ka raw. Sabi sa akin ni tatay, bago siya, nung inatake na siya, patawarin kita, habulin kita, para pabalikin. Ngunit sa sobrang galit ko, hindi na kita hinabol. Hinayaan ko yun. Ngayon, pagkatapos ng ilang buwan, doon ko pa lang na hindi masaya ang pamilya kung hindi kumpleto. Doon ka namin hinanap. Kung saan kami napadpad ni nanay. Hanggang sa siya rin ang atake. Hindi mo ba napapansin ang paglakad niya? Sa kakaisip sa'yo, sa pag-alala, kung nasan ka na. Kaya, salamat at may tumulong. May tumulong po sa amin na mag-guest nga po dito. Tapos po, sinabi ko po sa nanay ko na tuwan-tuwa po ako na makakapag-ano po kami para po makita po namin ang kapatid namin. Papasalamat po ako ng marami sa kanya
Dahil po, nakita po namin, kapatid po namin, na matagal na po namin hinahanap. Okay mga puso, magbe-break muna po tayo para makahinga ng gusto ang buong pamilya, pati na rin po kami. So wag po kayo alis at babalik pa po ang Love ni Mister, Love ni Mrs.